Inihain ni Senate President Chis Escudero ang isang panukalang batas na magtatakda ng mabigat na parusa sa sinumang gagamit ng Artificial Intelligence o AI para sa panloloko. Si Troy Gomez sa report. Upang tugunan ang lumalanang paggamit ng AI sa panloloko at paninirampuri, inihain ni Senate President Francis Chis Escudero ang Senate Bill No. 782 o Physical Identity Protection Act. Layunin nitong ipagbawal ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated content na gumagamit ng boses o anyo ng ibang tao nang walang pahintulot. Ipinunto ni Escudero sa halip na gamitin ang AI sa positibong paraan gaya ng edukasyon at pananaliksik, inaabuso ito ng ilang individual para manloko ng kapwa at sirain ang tiwala ng publiko. Sa ilalim ng panukala, ituturing na krimen ang paggawa ng pag-edit, pagpapakalat o paglathala ng AI-generated content na may pisikal na katangian ng isang tao tulad ng mukha o boses nang walang pahintulot anuman ang platform na ginamit. Ang mga napatunayang lalabag ay papaparusahan naman ng 1 hanggang 2 taon na kulong o multang hanggang 200,000 piso o parehong parusa para sa simpleng paglikha o pagbabahagi ng AI content na walang pahintulot. Sa second offense naman, 2 hanggang 4 na taon na kulong o multang 200,000 hanggang 400,000 o parehong parusa kung may layuning kumita o magkapera. Sa third offense, 4 hanggang 6 na taon na kulong o multang 400,000 pesos hanggang 600,000 pesos o parehong parusa kung ang content ay ginamit sa krimen o panloloko. Sa fifth offense, hanggang 12 taon na kulong o multang 600,000 pesos hanggang 1,000,000 piso o parehong parusa kung ito ay ginamit para sa kita at sabay na may layuning gumawa ng krimen at panlilinlang. Dagdag pa rito, habang buhay na diskwalifikasyon sa pampublikong serbisyo ang ipapataw sa mga opisyal o kawani ng gobyerno na masasangkot sa ganitong gawain, bukod pa sa pinakamataas na parusang itinakda. Samantala, may mga hindi saklaw naman ang panukala gayang paggamit ng AI para sa makatotohanang pagbabalita, paggawa ng dokumentaryo, mga pag-aaral at iba pang layunin na may kinalaman sa interes ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.